sila na i-express ang sarili nila? Binigyan nga tayo ng dapat ang pumili. So like, naniniwala ako, meron din sinusunod niyang bagay. Bakit? Susunod ko ba ang lahat ng nandun? Yung sinabi sa Bible? Ginawa tayo ng Diyos ng dalawang gender lang. Hindi lang religion mo. Parang linalabag ko yung Hindi natin nilalabag ang gusto ng Diyos. Ikaw, nilalabag mo ang gusto ng Diyos dahil sinasabi mo na salot at kaiyan ang kapwa mo. According to the Bible. Pati yung Bible, ang sabi ko nga, hindi lang naman ang Bible mo ang pinaniniwalaan sa mundo. Let me educate you. Isa sa mga karapatan natin ay ang karapatan sa pagpapahayag. Kaya kasama sa karapatan na yon ay ang pagpapahayag natin ng ating seksualidad at kasarian. Kaya walang sino man ang maaaring diktahan o pigilan ang isang tao ng pagpapahayag ng kanyang seksualidad o kasarian. Ang transgender ay isa sa mga uri ng kasarian. Ito ay inilalarawan ng pagkilos ng isang tao na taliwas sa kanyang kasarian. Maaaring ito ay sa kanyang pag-uugali, pananamit, pagsasalita at iba pa. Ano nga ba ang sexual orientation? Ang sexual orientation ay tumutukoy sa atraksyon ng isang tao sa ibang tao sa larangan ng romantiko o sexual na relasyon. Ito ay maaari natin pagtuunan ng atensyon sa iba't ibang paraan. Maaari nating itukuyin ito bilang heterosexual kung saan ikaw ay attracted sa opposite sex at heterosexual naman kung saan ikaw ay attracted sa same sex. At bisexual naman kung saan ikaw ay attracted sa parehong sex. Maaari ka ring mag-identify bilang pansexual, queer, at iba pa. Ano yung ginagawa ninyo? Kaiiyak yan! Ano yan? Bakit nag-o-ordinance kayo? Di ba kayo naiiyak? Mangilabot nga kayo sa ginagawa ninyo? Gender expression. Ang gender expression ay tumutukoy sa paraan ng isang tao sa pagpapahayag ng kanyang kasarian sa pamamagitan ng kanyang mga kilos, pananamit at estilo ng buhok. Ito ay hindi nakabatay sa kasarian ng isang tao, kundi sa kanyang personal na pagpapasya at kagustuhan. O ikaw, ano na babalitaan namin sa'yo? Crush mo yung crush namin si Alex? Sinyo na lang. Salot ka. Salot. Pading, bakla ka. Sa tingin mo ba papatulad ka niya? Ano ba? Ilugar mo sarili mo, ah. At sa pinakauling parte ay ang sex at gender. Ano nga ba ang pinagkaiba ng sex at gender? Well, ang sex ay ang katangiang physiological at biological na nagdidikta ng pagkakaiba ng babae at lalaki. Habang ang gender naman ay ang itinakda ng lipunan na gampanin, responsibilidad, kilos, pag-uugali at gawain para sa mga babae at lalaki. Sa mundong puno ng diskriminasyon at pang-aapi, dapat nating bigyan ng kalayaan ang babae at ang lalaki na pumili ng kanilang nais na gawin sa kanilang mga buhay. Tulad na lamang nito. Sa halimbawang ito, makikita natin na si Jonalyn ay nagtatrabaho upang mabuhay ang kanyang sariling pamilya na kadalasang ginagawa ng kalalakihan. Sa halimbawa naman ito, si Adrian ay gumagawa ng gawaing bahay na kadalasang ginagawa ng mga kababaihan. Kung ganito lamang ang takbo ng ating mundo kung saan malayang nakakapagpahayag at nakakapili ang babae at lalaki ng kanilang nais na gawin sa kanilang buhay nang hindi nakukulong sa kanilang kasarian, ay tiyak na makakatulong ito sa pag-usbong at pag-unlad ng ating lipunan. Ano? Ganyan pa rin ba ang pananaw mo?